tayo doon sa Senado. Unang-una, kapag nakatakip ang mukha mo at ikaw ay nagsasaysay ng mga di umanong o nagbibigay ka ng aligasyon, ang una mong iisipin dito, paano ako nakakasiguro na ang sinasabi mo ay totoo sapagkat hindi ka sumumpa? Ngayon, ito hindi mo pinasumpa. O paano ka nakakasiguro magsasabi ito ng totoo? Eh ngayon, paano ngayon? Walang identity, parang gano'n. Walang identity. Paano ngayon mapananaligan yung ginagawa ng Senado? Inupasala ka na doon sa komite. Nabuyang-yang na ang pagkatao mo doon sa komite. Nakatakip ang muka. Paano ka sasagot? Ang isa pa hong mainit na usapin ngayon, Kong, ay itong mga investigasyon sa Senado, tapos meron ding investigasyon sa House. Paano ba pumapasok ang, halimbawa, Senado o maging ang House para ipatawag ang isang individual at investigahan ito, iharap sa sesyon para tanungin? Hindi, ilagay natin sa perspektiba, Nelson, ang ating pagtalakay. Dalawa kasi yung bukod sa legislative function ng Congress. Yan ay mapa Senado, mapa Kamara. Meron pa silang dalawang bahagi ng tungkulin na pangkaraniwang ginagamit. Ang tawag dun sa isa ay oversight function. Yung oversight, ito yung kapangyarihan na ipatawag yung mga namumuno ng ahensya ng ating pamahalaan para siya sa atin kung tama o hindi tama yung pagkaka-implementa ng mga batas na ginawa ng Kongreso. Pangkaraniwan kasi may mga layunin ng mga batas eh. At pangkaraniwan na rin yung pagkatapos na magawa yung mga batas, mayroon pang tinatawag na implementing rules and regulations. Pero dahil nga sa problemang idinudulot ng hindi pagkaka-implement na mabuti, nasasayang ang mga pondo kuminsan. Hindi lang pondo at siguro pati yung panahon nasasayang din sapagkat kapag na-implement yung isang batas na maganda naman ang layunin, nang ayon sa kanyang pagkakasulat, ay maganda sana yung kalalabasan. Yung outcome ay expected ng tao maganda at makabubuti sa nakararaming kababayan natin. Pero kapag yun, sablay ang pagkaka-implement, karaniwan na tinatawag ngayon ng Kongreso, mapa Senado halimbawa o mapa House of Representatives, tatanungin ng mga ahensya ng gobyerno, bakit po ganito yung pagpapatupad? Kasi yung pangunahin, ito yung legislative function, ito yung paggawa ng batas. Paggawa ng batas. So bukod dun sa kauna-unahang tungkulin na yon, meron pang dalawang natitira na inherent function ng Kongreso. Yung nauna nga, ito yung oversight na pinapaliwanag ko. Yung pangalawa, ito yung investigation in aid of legislation. Halimbawa, ako, meron akong gustong ipanukalang batas. Pero medyo merong malabong parte doon sa isang aspeto ng aking iniisip. Pwede kang magpatawag ngayon ng isang investigation, mangalap ka ng tao na makatutulong sa'yo para sa ganun ay makapagbigay sila ng karagdagang input sa'yo, lumiwanag yung gusto mong makita. Sa paraan na mayahanay mo ngayon, may lalatag mo ngayon yung iniisip mong panukalang batas na medyo meron ka ng kumpiyansa sapagkat nakita mo na ayun pala ang magandang dapat na paglatagan ng aking iniisip na panukalang batas. So isa yun sa magandang paraan. Kaya nga ang tawag palagi in aid of legislation. Sa mga tweed, ang pinakalayunin kung bakit tatawag ka ng investigasyon, ang pangunahin na iniisip mo, makagawa ka ng batas. Ngayon, kapag ikaw ay nag-imbestiga, wala ka namang iniisip na batas. Gusto mo lamang usigin yung tao. Sa aking palagay, hindi masyadong nakabatay
sa mga tuntunin at pamantayan sa pamagitan ng aming mga rules. Halimbawa, meron ka bang iniisip ngayon? Meron ka bang pinaghahalimbawa? Hindi kasi merong, sa Senado ho kasi, ang ongoing ngayon na mga pagdinig, itong sa kaso ni Apollo Kibuloy, Kong. Dahil ito ay ipinatatawag ng Senado pero hindi po pumupunta eh. Pero ang latest ay tinanggap na raw po yung subpina. Pero may babala po si Senador Risa Ontiveros na kung hindi ito pupunta ay ipapaaresto. Ang tanong ko po ay, ano ho ba yung pagdinig na ito sa Senado? Kasi private person po itong si Kibuloy, kung hindi ako nagkakamali. Hindi naman siya sa gobyerno. So siya ho ba ay iniimbestigahan in aid of legislation o yung una nyo sinabi, oversight? Hindi ba siguro oversight kasi wala namang tanggapan ng gobyerno? In aid of legislation siguro. Pero siguro, sana nandito siya para matanong natin. Di ba? Ayoko namang mag-second guess. Yung senador po. Oo, siya pala yung nagpatawag, siya di ba? pala nagpatawag, Kasi ang alam ko dyan, kapag ikaw ay nagpatawag ng investigasyon in aid of legislation, sabi ko nga sa iyo kanina, na pinapaliwanag natin, dapat sa likod ng kaisipan mo, meron ka ng pinaplano na batas na gusto mong isulong. At yun dapat ang nauna. Yun dapat ang mauuna. Yun dapat ang nag-motivate sa iyo kung bakit, halimbawa, ano ba yung inuusig kay Pastor Kibuloy? Pastor yan ata. Ano ba bakit siya inuusig? Ang nagpatindi po dito, bukod dun sa mga nauna na niyang mga kinakaharap na kaso, lalo yung sa Amerika, ay ito hong meron ho kasi nagsalita na si dating Pangulong Duterte daw po at si Vice President Sara Duterte ay tumanggap ng isang bag ng mga baril mula kay Kibuloy, Kong. Hindi lamang yan, meron pang mga nauna. Meron pa mga sumbong na merong nakatakip ang mukha na. yun, yung mga sexual abuse at iba pa. So ano ba yung sana nandito si Senator Risa Ontiveros para mula sa kanya malaman natin ano ba yung layunin ng iyong pag-iimbestiga, kasi alam ko in aid of legislation yan. Ano ba ang mga pinapanukala mo? Magpapanukala ka ba ng pag-aamyenda ng revised penal code, halimbawa? Kasi kung pinag-uusapan ay rape, halimbawa. O kaya acts of lasciviousness. Meron na bang mga draft kayo, mga piyesa ng batas na iniisip nun yung susugan ng revised penal code? O pagka wala namang malinaw na gano'n at gusto mo lang ipatawag sapagkat gusto mo siyang lumantad at pagkatapos para siya ituro ng mga testigo na kinalap mo, para sa akin sa sarili kong panukat parang hindi ata nakasalig sa mga pamantayan lalong-lalo na may nakita ko nakatakip ang mga mukha, yung identity ng mga tao na parang magbibigay ng kanilang mga statement para usigin si Pastor Kibuloy. Bakit hindi mo ipakita yung identity ng mga tao? Doon lang makikita mo parang hindi walang basihan Bakit ka mo? Ikaw ba manguusig ka nang hindi mo ipakikita kung sino ka? Maski naman sa pangkaraniwang pag-uusig na ginaganap sa mga piskalya natin. Kapag ikaw ay naghain ng asuntong kriminal sa kanino man na nakagawa sa iyo ng pagkakasala, ipakikita mo yung katauhan mo. Hindi ka tatanggapin ng piskal na magpapail ka ng asunto ng nakamaskara ka.